Malapit na ang ating 7th anniversary, kaya naman dapat lang balikan natin ang iba't ibang top 7 amazing adventures sa iba't ibang bahagi ng ating nag-iisang amazing Earth. Bundok Gumuho. Taga Buena Vista, Agusan del Norte ang motoristang si Dante Salang. Nung malagim na araw ng March 26, 2023, napadaan si Dante sa Route 955 sa Misamis Oriental at nasaksihan ang kapangyarihan ng kalikasan ng hindi inaasahan. Ala! Kuya, atras! Kuya, atras! Kuya! After na putol yung video, bumalik kami doon sa kung saan kami galing kasi ina-anticipate namin baka magka-landslide na naman ulit. Kuya, atras! Kuya! Naghahanap kami ng signal para makatawag ng assistance from the LGU. Yung kasamahan ko pala, asawa ng kaibigan ko from Hingoog City. That morning, may scheduled meeting kami in Cagayan de Oro. Kaya nakapadaan kami doon sa mismong lugar kung saan nangyayari yung landslide. Ayon sa website ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang landslide ay ang pagguho ng lupa, bato at iba pang bagay sa slope o libis. Malakas na ulan at earthquake ang nagtitrigger nito. Pero madalas, may mga man-made ding dahilan tulad ng pagmalawakan na deforestation kung saan nauubos ang mga punong nagbibigay ng stability sa lupa sa gilid ng mga bundok. 3 buwan matapos ang di inaasahang disaster, binalikan ni Dante ang lugar. Naibalay diri na-wash out ito siya. So kani siya, mo ni ang bato na appeal sa landslide, no? Sir Dante, salamat sa pagbahagi ng inyong pinagdaanan sa ating mga ka-amazing. Itong bagong uso ko kanina wala yan. Taal Volcano, sumabog. Buong bayan na bulabog. Nasaksihan ko mismo ang galit ng isa sa mga pinakasikat na bulkan sa bansa. Ang mga nakatira sa Volcano Island o Pulo na bahala nang magsimula ang volcanic activity. Pulbura na. Puro buhangin ng patak. Nang maglabas ang bulkan ng 1 kilometer high na eruption column, sumabay ang volcanic tremor at earthquakes na naramdaman sa Pulo. Ang unang casualty ng pagsabog, ang PHIVOLCS Internet Protocol Camera sa loob ng Taal Volcano main crater. Maraming natakot, lalo na nang makaramdam ng sunod-sunod na earthquake. Kahit mga nakasakay sa eroplano, halos abutin na ng usok at abo. Maraming apektado. Daang libong tao ang kinailangan lumikas. Ang ashfall umabot din sa karatig probinsya hanggang sa Metro Manila. Ang mga kawawang hayop na naiwan sa Volcano Island, walang magawa kundi intayin ang pagbabalik ng kanilang mga amo. Nang unang pumutok ang balita, marami ang nagulat at nagtaka. Bakit daw walang warning? Ang totoo, last year pa lang nagpaparamdam na ang bulkan. At sa araw ng pagsabog nito, mabilis ang mga pangyayari. Buti na lang noong kalagitnaan ng 2019, nagkaroon na ng evacuation drill ang PHIVOLCS sa mga lugar na siguradong maaapektuhan ng pagsabog ng Taal Volcano. Sa talaan ng PHIVOLCS, sa mahigit kumulang na 100 volcanoes ng bansa mula Babuyan Island hanggang sa Sulu, 24 dito ay active. Nababantayan man ang mga ito, wala pa rin nakasisiguro sa pinsalang maaaring dala ng pagsabog ng kahit isa lang sa mga active volcanoes. Hindi man natin maiiwasan ang galit ng mga bulkan. Ang pinakamainam na solusyon, alamin kung saan pwedeng kumuha ng tamang impormasyon. Para ang anumang posibleng sakuna, sama-sama nating mapaghahandaan. Apocalypse, katapusan ng mundo. Ganito raw ang naramdaman ng mga residente ng California, Oregon at iba pang western states
nang magkulay orange na tila apoy ang kalangitan. Nito lang nakaraang buwan. Nabalot kasi ng makapal na usok ang himpapawid dahil sa wildfires na tumupok sa malaking bahagi ng West Coast. Di mapigilang magtanong ang mga nasunugan. End of the world na nga ba? Grabe. Katakot. Tila yan din ang nararamdaman ng ilang residenteng nakatira sa paligid ng Laguna de Bay nang sumulpot ang hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi 3 ipo-ipo sa lawa. Lord, naku. Ayon sa resident kapusong meteorologist na si Mang Tani Cruz, ang tornado o buhawi ay malakas at mapaminsalang hangin na may sirkulasyon. Pag ang buhawi ay nabuo sa tubig, ang tawag dito ay water spout o ipo-ipo. Ang water spout o yung sa Filipino term ay tinatawag ho nating buhawing dagat. Nabubuo ho kapag halimbawa may malamig na hangin na dumaan sa isang body of water o sa dagat mismo. At natataon ho na may water vapor na nag-evaporate at mainit ito. So dahil magkaiba yung temperatura ng dalawang hangin na ito, nagka-create ho yan ng instability. At yan ho yung nag-uudyok ng rotation na motion. Yan ho yung vortex. At dyan po nagsisimula magkaroon ng imbudong hugis na hangin na umiikot na nagsisimulang magkonekta ng ulap at ng tubig. Sa existing na radar technology that is available, kukuha po yun ng data. The challenging part is that by the time na makarating ho yan sa ating server, most likely ay tapos na po itong weather phenomena dahil maikli lamang ho ang lifespan ng mga water spout. About 5 to 10 minutes lamang ang itinatagal ng buhay ng water spout. Sa panahong ito ng infodemic, kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi natin agad maintindihan ang magdadala sa atin ng kaligtasan. Ang mga Amerikanong senior citizen pati alagang aso 10 araw nang binabagyo sa Atlantic Ocean. Nang masagip ng oil tanker kung saan crew member ang isang Pinoy. Sakay ang sailboat na Atrevida 2, pumalaot mula New Jersey, USA, ang sailor na si Kevin Hyde, 65 years old, kasama ang kaibigang si Joe Di Tomaso, 76 years old. Na dinala ang poodle. Umabot sila sa North Carolina nang biglang bagyuhin noong December 3, 2022. 10 araw ang nagdaan bago nag-iba ang ihip ng hangin. Noong December 13, 2022, alauna ng tanghali, may nakita akong sailing boat sa right side, sa starboard side, gamit ng teleskopyo. Pagkatapos, sinabi ni Kapitan, ikabig yung barko papunta malapit sa sailing boat. Nakita namin na may 2 tao at isang aso na nakasakay. Most challenging sa lahat sa rescue operation namin ay yung pag-transfer namin sa kanila papunta sa barko namin. That time kasi malaki yung alon, na pagdesisyonan ni Kapitan na gamitin yung ship's crane na may nakakabit na malaking net na i-rescue namin nung una at dahan-dahan at maingat si Mr. Kevin. Pagkatapos naman si Mr. Joe kasama yung kanyang aso. Malapelikula, sa wakas ay nailambat ang 3 biktima. Ang sarap sa pakiramdam nung nai-rescue na namin ng maayos. Ito rin yung pinakaunang beses namin lahat na nakapag-experience ng actual rescue sa dagat. Kami yung binigyan, parang kami yung susi ng Panginoon para mailigtas sila sa kapahamakan. Kaya sa iyo, Raul, salamat. Saludo kami sa Pinoy seafarers na tulad mong may malasakit. Ito ang tinatawag na sandstorm o dust storm.
Karaniwan na yan lalo na kung summer sa Middle East. Kapag sobrang lakas daw kasi ng hangin, nahihigop nito ang mga butil ng buhangin pa itaas. At dahil what goes up must come down, ang naipong buhangin ay ibinabalik ng hangin papunta sa lupa. Pagka dumaan sa bahay niya, hindi naman talaga, sobrang dilim. Tapos yung bintana nyo, wala talaga ako makikita. Gaya ng bagyo, ang malalang sandstorm ay posibleng magdulot ng pagkawasak ng mga ari-arian. Buhay pa! Lakas pala ng sandstorm, oh! Isa itong puwersa ng kalikasan na dapat paghahandaan dahil hindi mo ito matatakasan. Ito ang bayan ng Banawe sa lalawigan ng Ifugao, home to the world-famous Banawe Rice Terraces. Dahil bulubundukin, landslide-prone ang lugar. Pero ang hindi inaasahan ng mga taga-Banawe ang biglang pagbaha na may kasama pang makapal na putik. Eksaktong 1 taon na ang nakaraan nang maganap ang mapaminsalang flash flood sa Banawe. Pero sariwa pa rin sa alaala ng Banawe resident na si Nona Mia Nicampo ang pangyayari. Noong July 7, 2022, dito sa Banawe, nung pagtingin ko, paglabas ko dun sa pintuan ng sinilungan namin na store, baha na yung nakikita mo, na-stranded kami dun sa palengke. Kasama ko yung kapamilya ko dun. Siyempre, natakot kami. Kasi naisip ko, paano kaya yung pamilya ko dun sa bahay. Ang una kong ginawa, yung time na lumalagasa yung bahay. Gusto ko sanang tumulong doon, pero wala kaming magawa eh. Kasi hindi naman namin kayang buhatin yung mga sasakyan na anod na doon. Hanggang sa hulupan na yung baha, nilakad namin pauwi. Hanggang sa makarating kami sa bahay, sobrang nanlumo na ako that time kasi pagdating namin dun sa bahay, as in na lumabas na yung mga gamit namin. So biglang natakot ako. Paano kaya yung pamilya ko sa loob? Nandun pa rin ba sila? Sa isa pang video, kita rin ang malakas na agos. Ang flash flood sa Banawe ay dulot raw ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. 2021 nang maganap ang isang trahedya sa Tinubdan Falls sa Katmon, Cebu. Habang masayang naliligo ang isang grupo ng magkakamag-anak, lumagasa ang baha at putik mula sa taas ng talon. Pinaniniwala ang umulan ng malakas sa itaas ng bundok na nagdulot ng biglaang pagbaha. Wala tayong laban sa puwersa ng kalikasan pero maiiwasan ang mas malaking pinsala kung ito ay ating mapaghahandaan. Sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang barangay Masara sa bayan ng Macot, Davao de Oro. Noong gabi ng Pebrero 6, umuho ang malaking bahagi ng bundok sa gilid ng barangay. Halos 100 tao ang nasawi sa trahedya. Kasama sa search and rescue operations ang K9 unit ng Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao District. Isa sa mga asong dineploy ang 9-year-old K9 na si Apa.
Sa tulong ni Apa, na-rescue ang isang 3 taong gulang na batang babae. Halos 70 oras na sa ilalim ng debris ang bata nang matagpuan ng rescuers. Sa totoo lang, hindi namin nasahan yun na may rescue pa kami na survivor doon kasi 3 araw na rin yun bago kami nakarating doon. Proud na proud si PO2 Baba sa kanyang alaga. Mula 2015 kasi, siya na ang naging handler at trainer nito. Mix siya ng Aspen tsaka Golden Retriever. Start kami ng training ni Apa May, tapos nag-graduate kami ng July. Continuous na lagi yung pagtitraining niya para maalala niya lagi yung ginagawa niya. Mahigit 8 taon nang nagsiservisyo ang hero dog na si Apa. Dahil dito, kinilala ng pamahalaan ang kanyang kabayanihan. Sila ng kanyang handler na si PO2 Alfie Baba. Parehong ginawaran ng Bronze Cross Medal. Na-recognize yung mga aso na tulad ni Apa na fixed breed. Na kahit anong aso, pwede yung turuan. Darating ang araw at magpapahinga na sa serbisyo si Apa. Pero sigurado akong marami pa ring tulad niya ang handang maglaan ng lakas para mas maraming tao pa ang mailigtas. Marami po kaming exclusive content para sa inyo. Just visit gmainetwork.com/entertainment at i-follow kami sa aming official Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube accounts.